Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Noong episode natin, na binati natin si Emoy sa kanyang birthday noong June 10, napag-usapan natin yung legacy na iniwan ni Emoy sa atin at yan yung kultura ng sabong na pinapakita sa TV at sa social media. Siya ang nagtaas ng antas tungkol sa sport na sabong. Nabanggit ko rin na yung original na tukaan, ang three main na host doon ay si Emoy nga, si Boy Diaz para sa breathing and conditioning, at ako naman dun sa health is always number one. Maraming feedbacks po na nanggaling sa inyo. Maraming salamat. Ina-acknowledge nyo si Emoy sa kanyang contribution sa industry. At marami din sa inyo ang nagtanong tungkol kay Boy Diaz. Siguro mahigit 30 yung nakita ko doon. So, hindi ko kayo maisa-isa. Ganun pa man, kinukumusta nyo si Boy, siya ay nagmamanok pa rin. Yun ang nagbibigay sa kanya ng enthusiasm para kumilos pa rin papunta sa manukan. Madalas nga pinapasyalan niya yung kaibigan niya sa Tarlac na si Edgardo Go dahil yung ibang Marion Rose niya at ibang breed niya nandun sa Tarlac. Meron sa inyo nagtanong doon sa Boy Diaz feeding system. Isa ito rin sa legacy na ipinamana ni Boy ay ang kanyang feeding system na nanggaling kay John Paul Trotter. Actually, nung una, sabi niya, ito ang sistema ni John Paul Trotter sa Amerika. Si John Paul Trotter ay feeder ni Billy Abbott. Kaibigan din ni Boyet Plaza. Dahil the old man D.O. Plaza ay madalas kay Billy Abbott, madalas din nakasama si Boyet Plaza, kaya kaibigan niya si John Paul Trotter. Yung feeding system ni John Paul Trotter na yon, na tinawag ni Boy Diaz na 1144, inadapt ni Boy Diaz dito sa Pilipinas, pero nagbigay siya ng konting modifications para akma sa sitwasyon sa Pilipinas. Ano nga ba itong 1144 na sistema ni John Paul Trotter na minodify ni Boy Diaz, kaya tinawag kong Boy Diaz feeding system. Ito ay 1 part whole corn, 1 part na royal, na concentrate, 4 parts na pellets, 4 parts na soak oats. Ano ang prinsipyo ng 1144? Yung 1 part na whole corn, ulitin ko, whole corn. Ang mga Amerikano kasi, kung mag-crack sila ng corn, doon sa day of feeding lang, kung hindi sila magkakrak, whole corn talagang ibibigay. Ano ang prinsipyo kung bakit whole corn? Yung mais na buo, may cuticle yon, may covering na matigas. Hindi basta-basta pinapasok ng insekto or pinapasukan ng amag. Pag krinak mo kasi ang mais, ito ay hygroscopic, nag-absorb ng moisture. Lalo sa Pilipinas. Itago mo yung crack corn dyan, hot and humid, sandali lang may amag. Yung amag magpuproduce ng mycotoxins. At yung mycotoxin na yan, apektado ang liver at ang kalusugan ng manok pag nakain nila yung mais na may amag dahil na-crack na matagal. Kaya nga, whole corn ang ginagamit sa 1 part na whole corn sa 1144 na feeding system. Ano naman yung 1 part na royal? Ito yung parang concentrate. Medyo parang regular lang na mixture ng grains. Pero pag sinabi yung royal kasi nung araw, ito ay equated with quality na grains. So, 1 part whole corn, 1 part royal concentrate. Tapos, 4 parts na pellets. Yung pellets na ito yung high density na feeds. Mataas ang energy, mataas ang protein, para itaas niya yung amino acid content ng grain mixture. Kasi pag puro grains lang, nasa 12-13% lang ang crude protein. Sa ngayon, alam na natin na hindi crude protein na pinag-uusapan, kundi yung available na amino acids. So, yun ang role ng pellets. Ito ngayon, yung 4 parts na soak oats. Itong soak oats na ito, ibinababad ng 4 to 7 days. Doon sa hindi sanay, ang sama ng amoy, maasim na, hindi talaga magandang amoy kasi nakababad sa tubig for 4 to 7 days. Pero ito yung nagiging acidic, kaya it becomes a prebiotic. Pag sinabi natin prebiotic,
dito tutubo at magmumultiply ang mga gut healthy na microorganisms. Nagiging probiotic na rin. So, ang sistema na ito ni Boy Diaz na 1144, inadapt niya rito. Pero nagbigay siya ng mga additional supplements kagaya ng itlog, minsan ay once or twice a week may liver din binibigay. Yung isang itlog, hinahati sa 4 hanggang 5 na manok. Bakit ginawa ni Boy yun? Kasi kung tignan mo yung 1144 na original, mababa ang protina. Pero kung tignan mo yung mga manok na kumakain nun, talaga namang ang ganda ng hipo. Sa Amerika, ang advantage nila, kahit mababa ang crude protein, ay yung quality ng kanilang grains. Pinuntahan namin si James Campbell sa Ohio. Meron siyang sariling formulation ng feeds. Nakasako na nga eh. Kumuha ko ng sample, tinignan ko. Regular na grains lang. Kaya kahit lang binibigay niya, ang ganda ng hipo ng manok. Talagang walang saprola, tapos sa bandang pitan, eh, makita mo parang balat na lang because of the high quality grains. Dito sa Pilipinas, dahil hot and humid tayo, ma-expose lang ng konting moisture yung grains natin, inaamag na. Kaya bumababa ang quality. Yun ang dahilan kung bakit si Boy Diaz naglalagay ng itlog para mabawi yung ibang nutrients. Alam naman natin ng itlog, kumpleto yan. From vitamin A to zinc, A to Z. Vitamin C lang ang kulang niya. So, yung pagbaba ng quality ng grains natin, sinusupplement ni Boy Diaz ng itlog para makabawi. At itong kaibigan nga natin na isang handler, si Danny Arroejo, sabi nga niya, sa lahat na nakita niyang feeder sa Pilipinas, si Boy Diaz ang nakita niya na pinakamagandang magkondisyon ng katawan ng manok. Malapad ang dibdib, malambot ang hipo, pero walang sapola at yung sa sipit-sipitan, yung balat, ay talagang pag hinawakan mo, balat to balat, walang nakapagitan na taba. Yan ang Boy Diaz feeding system na 1144. Ang Boy Diaz feeding system ay akmang-akma noong 70s, 80s, kahit noong 90s, even the early 2000. Noong panahon ngayon, sa Amerika at sa Pilipinas, kanya-kanya ang sistema ng pagpapakain. Kanya-kanyang mixture ang paggawa ng feeds para sa conditioning o para sa range dahil wala pang mga feed mill noon. Ngayon, shortcut na. 2000 onwards, dumami ang mga feed mills. Malaki ang contribution ng tukaan na inumpisahan ni Emoy dito dahil na-expose ang mga tao sa mga scientific ways ng pag-aalaga ng manok at yung importansya ng nutrition. Kaya dati, paisa-isa lang yung gumagawa ng mga pellets para sa mga game fowls. Pero tignan nyo ngayon, halos lahat ng malalaking feed mills, meron na silang pang game fowl feeds. Yan ay na-shortcut na. Hindi ka na manghuhula kung ano yung mga requirements na kailangan pag sila ay sisiw, pag sila ay nasa range, pag sila ay stags, pag sila ay molting, pag sila ay kukondisyon, lahat yan ay napag-aralan na scientifically. Kaya shortcut na ang paggawa ng feeds dito sa Pilipinas. Ganun pa man, meron pa rin mga sabungero na gusto nila na kasama ang grains at hindi puro pellets. Ang pakiramdam kasi nila, pag puro pellets, parang iba yung hipo ng katawan. Pero pag pinang-combine yung pellets at saka yung grains, ay mas maganda ang kanilang kondisyon. Ito ang obserbasyon nila. Kaya relevant pa rin yung Boy Diaz feeding system at kasama itong mga pellets na ginagawa ng mga feed mills. Ang bottom line doon, kung ano ang sistema na nakakaigi sa inyo, kasi kanya-kanyang diskarte ito, yun ang sundin nyo basta maganda ang resulta. Ang pinag-uusapan natin ay may kinalaman din sa katanungan ni Roldan Dacanay dito sa ating YouTube page. Ang sabi ni Roldan Dacanay, Doc, good day po. Ano po ba tamang mixture ng grain at pellet na pwedeng pang maintenance, diretso laban yun po bang no change feeding? Okay Roldan, kuha ko yung ibig mo sabihin. Guys, sinabi ko kanina,
yung mixture ng pellet at grain, hindi ka magkakamali 50-50. Pag medyo kailangan mo ng mas malaking katawan, medyo mas mataas na protina ang kailangan, Roldan. So, pwede mong gawin 60-40 or 70-30, lamang ang pellets. Pag masyado namang malaki ng katawan, i-maintain mo sa 50-50, pero bawasan mo yung volume ng pagkain. Ito ay hindi nakataga sa bato ng sistema. Yan ay sarili mong diskarte ayon sa hipo ng manok at sa obserbasyon mo. Binanggit mo yung no change feeding. Kasi yung iba kasi gusto nila talaga mag-carbo loading. Pero kung tingnan mo ang prinsipyo ng paggamit ng energy, kahit hindi ka mag-carbo loading, na-store na yung energy sa mga muscle, glycogen sa liver. So, ibig sabihin, nandun na yung energy pag kailangan i-release ng katawan yon. So, may bearing yung katanungan mo na kahit no change feeding hanggang laban ay uubra. Pero yung mga iba naman na sila ay kumbinsido sa carbo loading at yun ay napatunayan nila na maayos ang resulta, walang problema, gawin nyo lang. Gaya ng sinasabi ko lagi, kung saan kayo nagpapanalo na sistema, yun ang gawin nyo. At syempre mga kaibigan, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at pindutin yung notification button para pag may bago tayong episodes ay lagi kayong updated. At laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.